ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Nagagalak ang Panginoon ng mga presensya nyo ay nandito. Makipag-isa kayo sa amin para umawit, magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. Lingunin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo nga, magandang umaga kapatid. Ayan. Sabi sa Nahum chapter 1 verse 7, kung kayo ay may mga Bible sa inyong mga palad, makipagbuklat kayo sa akin. Sabi dito, "The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares of those who trust in Him." Dahil nagtitiwala ka sa ating Diyos na buhay, walang ibang nangalaga sa iyo sa isang buong linggo kung hindi ang Diyos natin. Amen po ba? Sabi siyan, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya, Kanyang inaalagaan. Ikaw ay buhay, ikaw ay malakas, ikaw ay may hininga dahil ang Diyos ang nangalaga sa inyo. Amen po ba? And sabi sa Luke chapter 4 verse 8, sabi doon, Jesus answered, "It is written, man does..." Mali yung binasa ko. Chapter 8, sabi dito, Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve Him only." Ulitin ko. It is written, worship the Lord your God and serve Him only. Wala tayong ibang Diyos na paglilingkuran kung hindi siya lamang. Wala tayong ibang Diyos na pupurihin, sasambahin, papasalamatan kung hindi siya lamang. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Yes, church. Ang araw na ito ay wala tayo sa funeral service. Amen? Tayo ay sasamba ang magpupuri sa Diyos na buhay. So nawa, ang mga espiritu natin, ang ating mga physical na katawan ay buhay din na sasamba sa ating Panginoon. Amen po ba? It's a celebration. It's a day of celebration. We celebrate the joy that we receive from God. We celebrate that He is good. We celebrate that He is great. We celebrate that He is faithful. Amen po ba? Amen. Naway makita sa atin, nagre-reflect sa atin yung kaningningan ng Panginoon. Amen po. Tayo tumayo lahat. Tayo'y mananalangin sa ating Diyos na buhay. Church, hindi ka makakapag-focus sa presensya ng Panginoon kapag yung isip mo, yung diwa mo, ay nandun sa naiwanan mo sa iyong tahanan o nasa labas ng iglesyang ito. Makakapag-focus ka sa Panginoon kapag ang puso mo ay nakahanda na magpuri sa Panginoon. Wala kang ibang pinunta sa lugar na ito kung hindi because God is worthy of your praise. Because God is worthy to be worshipped. Hallelujah. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, narito kaming lahat, O Diyos, sama-sama na magpupuri sa dakila mong pangalan. For you are worthy of it all, Panginoon. You are worthy of the glory, you are worthy of the honor, and you are worthy of the praise, Panginoon, and the worship na kayang ibigay ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, we are nothing apart from you, and we cannot do anything kapag kami, O Diyos, ay iwalay sa iyo, Panginoon. Ama, nandito kami. Hindi kami worthy sa anumang bagay, O Diyos. Pero dahil sa grace, sa grasya mo, dahil sa faithfulness mo, Panginoon, kaya kami patuloy, O Diyos, na nakakapaglingkod, nakakatayo sa iyong harapan, Panginoon. And because of your pure love, Panginoon, kaya heto kami, O Lord God. Lord, walang ibang nangalaga sa amin kung hindi ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Sumagang ito, Panginoon, as we praise and worship your name, Panginoon, as we indulge, Panginoon, your presence, Lord God, Lord,
Utusan mo nga, Panginoon, ang libo-libo mong anghel na magiging kasama namin sa pagpupuri sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Kasama namin iindak, papalakpak, aawit sa iyo, Panginoon. Kasama namin, Panginoon, na magbibigay ng aming mga papurit pasasalamat, tanging sa iyo lamang, Panginoon. The God that we serve is righteous and holy. The God that we serve is faithful and true, Panginoon. And in return, Lord God, gayon din, Panginoon, na gusto mo, Panginoon, maging tunay at totoo kami sa iyo. Maging faithful kami sa iyo, Panginoon. Ama, salamat, O Lord God, sa pagkakataon, Panginoon, sa bawat pagkakataon na binibigay mo sa amin, Panginoon. Binibigay mo para kami, O Diyos, ay makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Walang ibang pangalan na maitataas sa lugar na ito kung hindi pangalan mo lamang. Walang ibang pangalan na dadakilain sa sambahin kung hindi ang pangalang Jesus lamang. For you, O Lord God, lahat ay ginawa mo doon sa cross ng Kalbaryo. Lahat, O Diyos, ay ginawa mo, Panginoon, para kami, O Diyos, ay matubos sa aming mga kasalanan. And you give us freedom, Panginoon. Kaya kami malaya, O Diyos, na nakapagpuri dahil sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang sasambahin, pupurihin, papasalamatan, dadakilain, kung hindi ikaw lamang aming Panginoon na naghahari sa iyong trono, Panginoon. Pagharian mo ang aming mga buhay. Lord God, katagpuin mo ang puso't isipan, maging kaibuturan ng aming mga kaluluwa sa umagang ito, Panginoon. Ang lahat ng pagsamba, lahat ng congregation na magdiriwang ng pagsamba sa araw na ito, kasiyahan mo, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng gagamitin mo sa loob ng church, lahat ng tinawag mo, mga mananampalataya mo, Panginoon, Lord, hipuin, katagpuin kanilang mga puso't isipan, Panginoon. Let your presence, Lord God, mag-overflow sa bawat congregation, Panginoon. Let your presence, Lord God, ang siyang kauuhawan ng iyong mga pananampalataya sa umagang ito, Panginoon. Lord God, hayaan mo, Panginoon, na anuman, O Lord God, yung nais mo na makita sa buhay namin, Panginoon, let your will be done, Panginoon. Ang nais mo lamang, Panginoon, ang siyang mananatili, Panginoon, na gagawin namin sa buhay na ito, Panginoon. Lord, hindi ang aming mga sariling kakayahan, Panginoon, ang siyang maitaas sa umagang ito, kung hindi ikaw lamang, Diyos na makapangyarihan, ang aming Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay ng aming mga buhay, ang Diyos na nagbigay ng aming mga kalakasan, ang Diyos, Panginoon, na nangalaga sa amin sa isang buong linggo, ang nag-provide, nag-sustain, Panginoon. For you are the God of faith, na ikaw yung Diyos na napaka-faithful at napakadalisay ng iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Lord God, sumagang ito, Panginoon, nandito kami, Panginoon, para magpuri sa dakilang pangalan mo, para maitaas ka, Panginoon. Punuin mo ang church na ito, yung banal na presensya, ng yung banal na pagkilos, kasama ng yung banal na Espiritu Santo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na magpo-focus kami tanging sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Hindi masasayang ang araw na ito na wala kang gagawin sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi rin masasayang pagkakataong ito, Panginoon, na nandito kami sa iyong tahanan, Panginoon. Kung hindi, O Diyos, every opportunity, Panginoon, we embrace it, Panginoon. Dahil ang araw na ito ay para sa iyo, maglilingkod kami tanging para sa iyo at para sa iyo lamang, Panginoon. Kaya, Ama, salamat sa umagang ito, Panginoon. Ang katagumpayan ay amin ang inaangkin pagkat pinagkaloob mo na, binigay mo na ito sa amin, Panginoon. At alam namin, O Lord God, na mga salita mo na aming mapapakinggan ngayong umaga, ang aming pagpupuri ay hindi masasayang kung hindi ibibigay namin sa Hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon. Ibibigay namin yung pinaka-the best na kaya namang ibigay na pagpupuri, pagsamba, pagindak, pagpalakpak, pag-awit, Panginoon. Lord, lahat ng aming lakas ibibigay namin para sa iyo at para sa iyo lamang. Pagkat ang lahat ng ito ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Everything, Panginoon, that we have, everything that you have done, Panginoon, lahat, O Diyos, ginawa mo para sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Lord, salamat na wala kang katulad. Nag-iisa kang Diyos na all-powerful, all-knowing God.
You are our Savior, You are our Redeemer, and You are our everything, Panginoon. Kaya Ama, binabalik namin sa iyo maluwalhati ang lahat ng papuri pagsamba sa tanging pangalan mo lamang. Lahat nga po may sabi ng amen. Sa nga po malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Excited na ba kayong purihin ng ating Panginoon? Amen. Ngayong umaga, gusto ko lang i-remind yung bawat isa sa isang katotohanan na kung ikaw gumising ngayong umaga, bumangon, merong bagong hininga, merong kalakasan, at merong chance na makapagsimba. Ang lahat ng yan ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen ba? Tinatanggap ba natin yun? Amen. Sabi dun sa Psalms 100 verse 4, sabi niya, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen ba? Nawa narito ang bawat isa na may goal na papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Amen ba? Minsan, tayo bilang tao, nakapag-focus tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari, sa mga bagay na hinihiling pa lang natin, sa mga bagay na hindi pa ipinagkakaloob ng Diyos. Minsan nakafocus tayo doon na doon tayo nakatingin. Pero sa umagang ito, church, pwede bang mag-focus tayo sa mga bagay na ginawa na ng Panginoon? At ano yung mga yon? Yung kapatawaran niya, yung buhay na ibinigay niya sa iyo, yung proteksyon, yung kalusugan mo, yung magandang kalusugan mo. Amen ba? Lahat ng yon ginawa ng Diyos. At minsan hindi natin nakikita yon. Pero sa umagang ito, pwede bang mag-focus tayo sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos mula nung isilang ka sa mundong ito hanggang sa magpahanggang ngayon. Amen ba? Karapat dapat bang pasalamatan ng Panginoon sa buhay mo ngayon? Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ating Panginoon? Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, tanging pasasalamat ang aming iaalay sa iyo. Come on, church. Thank you, Lord. Isigaw mo, hallelujah. Salamat, Panginoon. Sabay-sabay nating awitan ng ating Panginoon. Kung gusto mong sumayaw, sumayaw ka para sa ating Panginoon. Yes, Lord God. Sabay-sabay, church. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad. Napakasarap umawit sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat, Panginoon! Papuri pa sa salamat para sa iyo lamang, Lord God. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Lord!
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Come on, church! Louder! Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Salamat, Lord God! Come on, church! Salamat, salamat. O Jesus, Open your mouth! walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, Panginoon. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Awitin natin, church! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Awitin natin, church. Hallelujah, Panginoon! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. For the last time, Panginoon, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Salamat, come on, church! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya sa piling mo. Patuloy nating awitan natin, Panginoon. Hallelujah! Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Hallelujah! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Thank you, Lord. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Sabay-sabay nating awitin, church. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat ka nga, Lord. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Yes, Lord! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang
Ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Awitin nga natin, church. Ako ay namumuhay nang higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa iyo, Lord, dahil sa iyo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sabay-sabay, church! At sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Come on, church! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sabay-sabay! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupuri. Minsan pa, for the last time. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sabay-sabay, church! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Sa biyaya. Salamat, Panginoon. Ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Salamat, Panginoon. Tunay, Lord God, na kami ay nabubuhay dahil sa biyaya mo, Panginoon. Kaya deserve mo ang pasasalamat, Lord God. Lord, turuan mo ang pusong ito, Panginoon, na magbalik sa iyo nung totoong pagsamba, totoong pagpupuri, totoong pasasalamat, Panginoon. Lord, na hindi lamang magmula sa aming mga bibig, Panginoon, bagkus magmula sa aming isipan, magmula sa aming puso, Lord God, yung pagsamba na aming inaawit para lamang sa iyo, Lord God. Nais ka naming sambahin, nais ka naming papurihan sa umagang ito, Lord God. You are welcome in this place, Panginoon, at amin kang papupurihan, Lord God. Hallelujah. Cleanse our hearts, Panginoon. Linisin mo yung aming mga puso po, Panginoon. Hallelujah. Sige, church. Sama-sama tayong dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. Jesus, hallelujah. Pusong galing
dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, yes Lord, ang aking nais. Sige church. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Hallelujah. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, Jesus. Come on church, hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa church. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lamang. Let's worship the Lord. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo. Worship you, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Worship you, Panginoon. Worship the Lord. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, Jesus.
Pwede bang awitin natin mula sa umpisa? Awitin natin ng buong puso. Yes, Lord God. Hallelujah. Pusong dalisay. Ang aking nais, talikhain mo, Diyos, para sa aking pusong dalisay. Yes, Lord. Ang aking nais, We worship you. talikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yes, Lord. Isang pusong sa'yo. Yes, Lord God. Na walang alinlangan. Isang pusong itinitibok Oh, we na worship you, ika'y Lord. parangalan. Handog ko'y Yes, Lord. pagpupuri na sa'yo lamang. Yes, Lord, Panginoon. Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan. Isang Yes, Panginoon. pusong itinitibok Yes, Lord God. na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo sa'yo lamang. lamang, Jesus. Hallelujah! Tanggapin mo, Panginoon, ang aming awitin para sa'yo. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Jesus, ikaw ang buhay, sinasamba at pinupuri kita. Jesus, ikaw ang buhay, dakilain ka magpakailan paman. Minsan pa, church, wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala na, Panginoon. Wala na, Lord God. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Jesus, ikaw ang buhay, sinasamba at pinupuri kita. Jesus, ikaw ang buhay, dakilain ka at magpakailan paman. Papuri ay tangi sa'yo, dakilang Diyos, Hari at Panginoon.
pagmamahal mong lubos. Jesus, hallelujah. Jesus, ikaw ang buhay, sinasamba at pinupuri kita. Hallelujah. Jesus, ikaw ang buhay, dakilain ka magpakailan paman. Papuri ay tanging sa'yo. Dakilang Diyos, Dakilang Diyos, Hari at Panginoon, pasasalamat. Sabay-sabay nating purihin ang ating Panginoon. Itaas natin ang pangalan niya. Hallelujah. Come on, church. Let's worship the Lord. Papuri ay. Raise your hands. Raise your hands. Raise your voices. Dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Pasasalamat tayo sa iyo, Lord God. Pasasalamat tayo sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Papuri ay tanging sa iyo. Papuri ay tanging sa iyo. Hallelujah. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Hari at Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Pasasalamat ay sa iyo. Sa kabutihan Yes, Lord. at Papuri, papuri, papuri. Papuri ay tanging sa iyo. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Hari at Panginoon, pasasalamat ay sa iyo. Sa kabutihan mo at pagmamahal mong lubos. Sa kabutihan mo at pagmamahal mong lubos. Pasasalamat ay sa iyo. Sa kabutihan mo At pagmamahal mong lubos. Papuri ay sa iyo. Ang pagsambay sa iyo. Pasasalamat ay sa iyo, Panginoon. Sa kabutihan mo, sa biyaya mo. Hallelujah, Lord God. Oh, we thank you, Lord. Bigkasin natin ang pasasalamat natin sa ating Panginoon. We thank you, 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 Lord God. Oh, we thank you, Lord God. Yes, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Ang papuri ay tanging sa iyo. Ang papuri ay tanging sa iyo, Lord God. Tanging sa iyo, Panginoon. Tanging sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon.
Salamat, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad at kailan may wala nang papantay sa iyo, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, Panginoon. Lord, salamat sa biyaya mo na hindi kailanman nagbabago, Lord God. Thank you, Panginoon. At sa iyo namin naisibalik ang aming pagpupuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay pumalakpak at sumigaw ng Amen! Amen! Amen. Kayo ba ay na-bless, mga kapatid? Ito yung desire ko kay Lord na tuwing ako'y bago mag-praise and worship, gusto ko, Lord, ay maranasan kita. Kasi meron yung time na talagang, meron yung time na nag-worship ako kay God pero dry na dry. Kaya sa umagang ito ay ako nagpapasalamat kay God sapagkat natouch yung aking puso. Natouch ang aking puso yung ating mga kinanta. Hindi ako umiyak dahil dahil sa problema, hindi ako umiyak dahil sa may pinagdadaanan, hindi ako umiyak dahil may burden na kundi umiyak pa ako dahil po sa presensya ng ating Panginoon. Amen po, alam ko ng Diyos ay may mensahe ang bawat isa sa bawat isa anin. Amen po ba? Kaya kapag mataas ka na mag-worship kay God, hindi mo maramdaman yung kakaibang saya. Yung Lord, nung ako ay song leader sa main church, talagang hindi naman tuwing kundi madalas kung ako ay nagpapakanta, talagang tumutuloy yung aking luha. Kaya salamat po kay God sapagkat kanina talagang ramdam ko yung kanyang presensya na hindi ko mapigilan na tumulo yung aking luha. Amen po, mga kapatid. Tayo lahat po yung may mananalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga napagandang awit na Lord God na ginawa mo, Panginoon. Salamat sapagkat, Lord, na-touch ang puso ng bawat isa. Thank you, Panginoon, sapagkat, Lord, ito yung desire ng aking puso na sometimes, Lord, ay na-dry yung aking puso. Kung minsan, Panginoon, ay nandudun yung dry, yung emptiness ng aking puso, Lord God. Salamat sapagkat yung desire ng aking puso ay hindi mo ito pinabayaan, Panginoon. Hindi mo ako binigo, Panginoon. Na Lord God, na habang tumutuloy aking luha, Panginoon, na ramdam ko nakasama kita. Ramdam ko, Panginoon, nakakampi kita. Ramdam ko, Panginoon, na Lord God, na yung pagmamahal mo, Lord, kino-comfort mo, Panginoon, ang aking puso, Lord God. Kaya ngayong umaga, pagpalain mo ang mga salita mo namin pag-aralan, na ikaw lamang ang siyang maluwalhati, na ikaw lamang siyang madakila sa bawat isa sa amin. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Bigyan nga tayo ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. So ang topic po natin ay patungkol po sa active participating in the works of the Lord. Alam niyo po, kahit gaano kagaling ang pastor, kahit gaano ka-faithful ang pastor, kahit gaano kasigasig ang pastor, kahit gaano ka-committed ang pastor, kapag wala pong mag-commit, kaya ay mag-commit na magtrabaho, katulong ng pastor sa gawain ng ating Panginoon, ay nahihirapan pong lumago at ang kanyang iglesia. Amen po ba, mga kapatid? Kaya napakalaga na ang bawat miyembro ng church o bawat miyembro ay makibahagi, makilahok sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya marami po mga papastor ay umaatras sila. Marami po mga papastor ay nag-quit sila kasi walang katulungan. Walang mag-commit na magtrabaho sa gawain ng ating Panginoon. So ang ating pag-aralan talagang time na siguro para ituro ng ating Panginoon
kung ano ba yung responsibilidad natin bilang mananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Active participation in the work of church. Alam niyo, marami pong trabaho sa loob ng church. Marami pong mga ginagawa sa gawain ng ating Panginoon. Kaya lang, bibihira lang po ang mag-commit na maglingkod sa kanyang iglesia. So kapag sinabing iglesia, ito ay grupo ng mananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Grupo ng mananampalataya. Yan ibig sabihin ng church. Kaya sabi ito, the church is the body of Christ. Every member has a role. So ang church, sa sinasabi ko, ay yung mananampalataya kay Kristo. Ang church, ito ay katawan ni Kristo, kaya bawat miyembro ng church ay kailangan may kanya-kanyang function. Ibig sabihin, mayroon pong role ang bawat miyembro ng church. The body grows when every part does its share. So, ibig sabihin na mag-grow ang church kapag ang bawat isa ay makibahagi o kaya magkaroon ng ambag sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So, meron tayong 4 na pag-aralan. O basahin po natin muna sa Roma chapter 12 verse. Basahin po natin muna sa Roma chapter 12 verse 4 to 8. Roma chapter 12 verse 4 to 8. Paki-flash ba, Michael? Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, hanggang 5. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpapahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So, ibig sabihin yan na tayo na tumanggap kay Kristo, meron na tayong ibinigay ni Lord. Ibinigay sa bawat isa sa atin na kaloob. Ang bawat miyembro ng church, sabi ito na meron pong kanyang-kanyang, meron pong iba-ibang kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Meron yung kaloob na sa gifted sa pagigitara, gifted sa song leader, gifted sa talento sa MC. Lahat ay iba-ibang nagbigay ni Lord ng kaloob sa iba't ibang miyembro ng church. Sa verse 7, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Last, sa verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. So, ibig sabihin, ang iglesia, ang church ay meron po iba-ibang kaloob ng Diyos. Ano man yung regalo mo, dapat gamitin mo sa paglilingkod sa Diyos. Kung ang regalo mo kung na pinagkaloob ng Diyos sa atin ay yung pagbibigay o yung giving, kung meron kang gift of giving, ibigay mo. Kung meron kang talento na bilang isang leader, ay gawin mo. Para sa ganon, ang church ay lalago. Kaya sabi ito, number 1 nating pag-aralan ay the church is a body that needs every part.
So katulad ng katawan natin, ang katawan natin ay may iba-ibang partes. May kamay, may ilong, may paa. So ito na ang bawat partes ng ating katawan ay kailangan niya. Halimbawa, kapag ang ating katawan ay hindi magfa-function ang ating kamay, wala pong mangyayari. Yon ang ibig sabihin. The church is a body that needs every part. Ang bawat isa sa atin ay kailangan tayo ng Diyos. Amen po ba? Ulitin ko, ang bawat isa sa atin ay kailangan tayo ng Diyos. Kailangan lang natin ang magpagamit sa Kanya. Hindi tayo binigyan ni Lord ng regalo na gagamitin mo lamang sa kamunduhan. Hindi ka binigyan ni Lord ng talento sa pagigitara para maupo ka lang. Kundi binigyan po tayo ni Lord ng iba-ibang kaloob para magamit po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Sa unang Korinto chapter 12 verse 18. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So ang ating katawan ay meron po iba-ibang partes. Nilagay ni Lord yung bahagi ng ating katawan ayon sa kanyang kalooban. Kaya iba-iba po ang function ng partes ng ating katawan. Iba ang function po ng kamay, ito ay tagahawak. Ang function po ng mata ay para tagatingin. Ang function po ng ating tenga ay para tagapakinig. Ang function po ng ating paa ay para tagahatid ang function po ng ating paa. So ganun din sa iglesia. Ang church po ay maraming bahagi. Bahagi na nakalaan para sa paglilingkod, para ang church ng Diyos ay lalago. Inilagay niya ang bawat kaloob sa bawat bahagi ng partes ng kanyang katawan. Amen po ba mga kapatid? Kaya may song leader, ayan, may gitarista, may taga-bass, may taga sa pictures meron pa silang mga dance ministry. So kapag pinagsama-sama mo yon ay magiging maganda ang iglesia ng Diyos. Magiging malago ang iglesia ng ating Panginoon. Number 2 is service is a privilege and an honor. So ang paglilingkod po ay pribileyo ito. Amen po ba? Isang pribileyo ang paglilingkod at isang karangalan. Ulitin ko, service is a privilege and an honor. So ibig sabihin niyan na ang paglilingkod sa Diyos, ito ay pribileyo. Huwag mong isipin na wala kang alam. Huwag mong isipin na wala kang pinag-aralan. Huwag mong isipin na wala kang talento. Once na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, meron kang kaloob na ibibigay sa iyo. So yung kaloob na yon ay isang gamitin mo sa paglilingkod sa Kanya. So ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo. Sapagkat hindi lahat ay pinili na maglingkod. Ang pinili ng Diyos ay hindi sa mga matatalino, kundi ang pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya ay yung mga mangmang. Ang mga pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya ay yung mababa ang kanilang pinag-aralan. Basahin po natin sa 1 Corinto chapter 1 verse 27, Brother Michael. 1 Corinto chapter 1 verse 27. Hindi pinili ng Diyos ang mga matatalino.
Hindi pinili ng Diyos ang mga nag-graduate sa Harvard. Hindi pinili ng Diyos ang mga sikat na tao. Kundi ang pinipili ng Diyos na maglingkod sa Kanya ay yung mga hangal o kaya'y mangmang. Yung mga ordinaryong tao ang Kanyang pinipili. Kaya kung gusto mong maglingkod sa ating Panginoon at ang hadlang sa layunin mo ngayon ay hindi ka marunong, nagkakamali ka. Sapagkat ang pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya ay yung mga mangmang. Sabi niya, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa salibutan upang hiyain ang marurunong. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang paglilingkod po ay isang pribileyo at isang karangalan sa Diyos. Sabi daw, leading, singing, praying, or preaching is not a burden, but an honor given by God. Yun yung paglilid mo ng pagkanta, yung pagigitara mo, yung pag-i-invite mo ng ng mga tao, yung lahat ng uri ng paglilingkod sa katawan ni Kristo ay hindi ito burden, kundi isang karangalan na ibinigay ng Diyos. Amen po ba? Hindi po burden yung pagpapractice tuwing Sabbath, hindi po burden yun. Yung paglilist mo sa church, hindi po burden yun. Isang paglilingkod sa Diyos at isang honor, isang karangalan para sa Kanya. Every member is given the opportunity to serve. So, ibig sabihin na wala pong pinipili ang Diyos. Ang gusto lang ni God na gustong maglingkod sa Kanya ay yung bukal sa kalooban mo. Yung hindi ka napipilitan, yung walang magtulak sa iyo, kundi kusa ka na magtrabaho sa Kanyang iglesia. Ulitin ko, every member is given the opportunity to serve. Kung meron kang talento, walang magpipigil sa iyo na sumali. Halimbawa dito sa music team, meron kang talento sa boses, meron kang talento sa iba't ibang uri ng playing in instrument, welcome ka kapatid. Amen po ba? Hindi, ibig sabihin, hindi namimili si God. Ang gusto ng ating Panginoon na maglingkod sa Kanyang katawan ay yung meron siyang commitment. Yung meron siyang yung willing siya na magpagamit sa Kanyang katawan. Every member is given the opportunity to serve. Ano man ang kinatatayuan mo, ano man ang sitwasyon mo, may pinag-aral, mababa man ang iyong pinag-aralan, o kaya'y mahirap ka man, ano pa dito, medyo meron kang diferensya sa pananalita, hindi magiging hadlang yon para hindi ka tanggapin ng Diyos bilang worker sa Kanyang iglesia. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po si Moises, pinili ng Diyos. Si Moises, ayaw niya na magsalita doon sa harap ng Pharaoh sapagkat meron siyang diferensya sa pananalita. So tingnan po natin dito na meron ka mang weaknesses o kaya meron ka mang kakulangan sa pananalita, ano ba ang kakulangan yan? Ang importante is, kapag gusto mong maglingkod sa Diyos, meron po tayong pagkakataon na tanggapin bilang worker sa katawan ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Pangatlo is, the gospel is entrusted to all, not only preachers. Ayan, pangatlo is the gospel is entrusted to all. Sabi sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi lamang ipinagkatiwala sa mga pastor o kaya sa mga preacher, kundi lahat. Sabi ito, the gospel is entrusted to all. Lahat ng mga mananampalataya kay Kristo ay pinagkatiwalaan na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? The gospel is entrusted to all, not only preachers, kundi sa lahat ng mananampalataya kay Kristo ay pwedeng ibahagi ang kanyang mga salita. Amen po ba mga kapatid? Kahit hindi ka nakagraduate
Ang importante is, alam mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi doon sa Mateo chapter 28, verse 19 to 20, ito yung responsibilidad natin na mananampalataya. Huwag niyong sabihin na trabaho ni pastor yan na maghayag ng salita ng Diyos. Trabaho ng preacher yan, trabaho ng teacher yan na maghayag ng salita ng Diyos. Kundi lahat tayo na mananampalataya kay Kristo, pwede tayong mag-share ng kanyang mga salita. Kaya't habang kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Sabihin na hindi lang pastor ang pwedeng magbuo o kaya'y mag-akay na magiging alagad ni Kristo. Ordinaryong miyembro ka, pwede kang maging discipleship. Maging tagapangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? So, dito sa Acts chapter 2 o chapter 8 verse 4. So, ang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang mga mananampalataya kay Kristo na nangangaral ng kanyang mga salita, doon nila maranasan ang himala ng Diyos. Doon nila maranasan yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi habang yung mga alagad ng Diyos sa unang panahon ay nagkakaroon po ng miracle. Kumbaga, nagmamanifest yung kapangyarihan, nagmamanifest yung miracle ng ating Panginoon habang pinapangaral nila ang kanyang mga salita. Kasi ito, dahil dito nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila makarating ay ipinangaral nila ang salita. So, ibig sabihin, ang mga mananampalataya kay Kristo ay, saan man sila mapunta, ipinapangaral nila ang salita ng ating Panginoon. Amen. Hindi sinabi dito na mga pastor lamang, mga preacher lamang ang dapat mangaral ng salita ng Diyos. Kundi sabi ito, dahil dito nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. So, ibig sabihin, ang mga mananampalatayang ito ay naghiwa-hiwalay sila. Partner by partner. Anong dahilan? Para ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya sabi pa dito, ngunit saan man sila makarating, ay pinapangaral nila ang salita. Sa madaling salita, hindi po nila ikinakahiya na ipinangaral ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi po nakakahiya na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Sapagkat ito yung kapangyarihan ng tao para sa kanyang kaligtasan. Pagpatuloy natin sa verse 5. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Sige lang, Brother Michael. Pagpatuloy mo lang. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, iniisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. So, habang pinapangaral ni Felipe ang salita ng Diyos, nagkakaroon po ng himala. Yung mga may sakit, gumagaling. Yung mga sinasapian ng mga demonyo ay napapalaya. Kaya, maraming sa pangangaral natin sa salita ng Diyos, meron pong maniniwala sa ating sinasabi. Amen po ba? Sa verse 7, ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalakas. Maraming lumpo at pilay ang napagaling. Sa verse 8, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Yan po yung dulot yan po yung bunga ng pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Ordinaryong member ka man,
kapag in-share mo ang gospel, maraming tao ang mababago. Maraming mga tao ang spiritually gagaling sila. Kaya the gospel is entrusted to all, not only pastors. Hindi po trabaho ng pastors, hindi lamang trabaho ng pastors o kaya preacher ang maghayag ng salita ng Diyos, kundi trabaho ng lahat. Amen po ba? Kaya sabi ito, evangelism is not limited in the pulpit. Sabi na, hindi lang sa pulpito kagamit para mag-evangelize ka. It includes sharing God's word with neighbors, friends, and relatives. Kaya ibig sabihin nito na yung mga kaibigan natin, kapitbahay natin, at kamag-anak natin ay pwede rin natin silang bahaginan ng salita ng Diyos. Even in a simple invitation to worship can have a great impact. Yung mag-invite ka lang ngayon, mag-invite ka po natin sa simbahan. Mag-pray tayo. Yun po ay magkakaroon ng great impact para sa kanila. Habang tayo nagdadasal, nagkakaroon po ng malaking impact sa kanilang mga buhay. Habang sinashare natin ang salita ng Diyos, nagkakaroon po ng impact sa kanilang buhay. Sa number 4 is caring for the weak and needy. Caring. Pwede tayong makatulong sa mga nanghihina at mga nangangailangan. Kaya the pure religion is visiting the fatherless and widows. Sa Santiago chapter 1 verse 27. Ano yung number? Ayan. Ang pagiging religyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan. So, ibig sabihin na ito yung isang responsibilidad natin bilang mananampalataya. Yung mag-outreach po tayo. I-extend natin ang love, i-extend natin ang blessing, i-extend natin ang tulong sa mga fatherless, sa mga ulila at sa mga balo. Yan po yung tunay na religion. Hindi yung makasarili tayo. Hindi yung sinasarili natin ang blessing. Hindi yung sinasarili natin ang kabutihan ng Diyos. Kundi ibahagi po natin sa labas kung ano yung blessing, kung ano yung kabutihan ng Diyos nating naranasan, i-extend po natin sa mga nangangailangan ng kalinga at nangangailangan ng tulong. Doon po sa preso, marami pong mga grupo ng mananampalataya na nag-outreach sila. Nagbibigay sila ng regalo, nagpapakain sila, nagkakaroon sila ng programa. Maging doon sa aming opisina, marami pong nag-outreach doon. So, yung pag-outreach, isa pala itong trabaho ng ating Panginoon. Sabi doon sa Galatia chapter 6 verse 2, bear one another's burden. Galatia, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni
Kristo. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Ito yung kagandahan na tayo ay nagfe-fellowship. Dito yung kagandahan na tayo ay magkakaroon ng fellowship para anuman yung bigatin ng bawat isa, natutulungan natin. Amen po ba? Kung alam mo may problema yung taong iyan, natutulungan natin sa pamagitan ng pananalangin, sa pamagitan ng pagbibigay ng advice. O kung may extra tayong blessing, bigyan po natin sila. Amen po ba? So katulad po ng visiting and praying for the sick or discouraged is an act of love. Kapag meron kang nakitang kapatid dyan o kaya hindi mananampalataya dyan na nadi-discourage o kaya nawalan na naman pag-asa, pwede mong lapitan at i-share mo ang, kumbaga, ano mo lang, upuan mo lang. Magkwento lang kayo. Kapag meron kang pagkataon, ipagdasal mo siya. Sa ganung pamamaraan, ay naibsan siya ng burden. O kaya, kung meron tayong kapatiran na hospital, pwede po natin silang dalawin sa hospital. Ipagdasal po natin sila. Yun ay act of love natin sa kanila. Sa pamagitan ng visiting and prayer, they strengthen their faith and encourage the whole church. Sabi niya, kapag gano'n ang ginagawa natin, na nagdadamayan tayo, ay natutulungan natin na mapalakas ang kanilang pananampalataya. Ang mahirap is yung nalaman mo na hospital ang iyong kapatid, wala man lang dumalaw sa kanya. Kumbaga parang wala siyang kakampi. Parang wala siyang kadamay. Parang wala siyang kapatid. Kaya yun po yung isang trabaho ng church na makapag-minister tayo sa pamagitan ng visitation o kaya praying para sa kanila. Amen po. Ito yung ginagawa ko kapag meron akong may mga kapatiran tayo na hospital. Kapag nalaman ko kay Sister Tess, pinupuntahan ko ito. Malaking bagay yung pagpunta natin sa nadalawin sila doon sa hospital. Kumbaga parang napapalakas sila kapag pinalaw natin sila doon sa hospital. Meron pong tinatawag na, kumbaga parang yung support natin, nararamdaman niya yung support, nararamdaman niya yung pagmamahal bilang magkakapatid kay Kristo. Amen po mga kapatid. Kaya ang conclusion natin, pag nasa conclusion natin, we are not called to be mere spectators, but faithful servants actively participating in the work of the Lord. Ulitin ko, dapat ito yung gagawin natin. We are not called to be mere spectators. Ibig sabihin na hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-observe lang. Hindi tayo tinawag ni Lord na maging spectators tayo. Kumbaga parang nag-expect, yung parang supervisor ka. Wala kang ginagawa, observer ka. O kaya bisita ka. Kundi but faithful servant actively participating in the work of the Lord. So kailangan tinawag tayo ng Diyos na maging faithful servant. Ibig sabihin ng faithful servant, pagbutihin mong gawin kung ano yung inaatang ni Lord na role mo sa kanyang iglesia. Amen po. Kung ang role mo ay
ay leader sa music team, gawin mong mabuti. Amen po ba? Ibig sabihin, maging katiwala ka doon sa pagiging music leader mo, kaya leader ka sa music team. O kaya anuman yung ating ginagawa, kailangan magiging faithful servant po tayo. Amen po ba mga kapatid? Katulad po dito sa Matthew chapter 25 verse 26 to 30. So meron pong tatlong binigyan ni Lord. Meron pong tatlong klaseng kaloob na ibinigyan ng Diyos sa tatlong taong ito. Yung isa binigyan ng 5,000. Ito ay ikinalakal niya, kumbaga pinagkatiwalaan ng Diyos ng 5,000. Noong bumalik ang kanyang Panginoon, naging doble yung kanyang kinita. Ibig sabihin, kumita ito ng 5,000. Kaya sabi niya, good and faithful servant. Mabuti at mabuting katiwala. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yung pangalawa naman is, binigyan siya ng 2,000. So, ang ginawa niya is, ikinalakal niya ito. Pinagkatiwalaan siya ng 2,000. So, nung bumalik yung kanyang Panginoon, kumita ito ng 2,000. So, ibig sabihin na talagang good stewardship is siya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, mabuting katapat at mabuting katiwala. Pero ito, kapag hindi tayo nagiging faithful servant sa function natin, sa role natin, sa katawan ni Kristo, ay ito yung sasabihin nila sa atin. So itong isa ay binigyan ng 1,000. Anong ginawa ng taong ito? Sumagot ang kanyang Panginoon, masama. Iano mo nga sa 24, so 24, verse 24. Diba, ano mo pa, yung 1,000. Mga 23, so 23. Ito. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, nung bumalik ang kanyang amo, ang kanyang Panginoon, ang ginawa niya doon sa 1,000 ay itinago niya. Kumbaga, dahil itinago niya, ay hindi tumubo yung kanyang ibinigay na 1,000 salaping ginto. Kaya nung bumalik ang kanyang Panginoon, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Sa verse 25, natakot pa ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. So sa madaling salita, hindi siya naging good stewardship. Kaya sabi ng Panginoon niya, tamad at masama at tamad na lingkod. Kaya tayo na naglilingkod sa ating Panginoon, magiging faithful po tayo sa Kanya. Amen po ba? Ibig sabihin yung faithful, kahit kung minsan nakakancel natin yung ating schedule, hindi pa rin natin na nakakaligtaan, nagampanan kung ano yung role natin. Amen po ba mga kapatid? Kung ikaw yung leader sa Bible study, dapat maging faithful ka dun para pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Kahit maliit man yung ministry na yan, kapag naging faithful ka, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi ito, every one of us must take part. So, ibig sabihin ng bawat isa sa atin, kailangan maging kabahagi tayo sa iglesia ng Diyos. The church will be strong and grow only when all members participate in the
in the Lord's work. Tama ito. Ulitin ko, kailangan ang bawat isa sa atin ay magiging parte tayo sa pagpapalago ng iglesia ng Diyos. The church will be strong and grow only when all members participate in the Lord's work. Ibig sabihin niyan na magiging strong o kaya magiging malago ang katawan ni Kristo kung ang lahat ng miyembro ng kanyang katawan. Ibig sabihin na ang lahat ng sumasampalataya sa kanya, ang lahat ng miyembro sa church ay participate, sumali o kaya meron pa yung makilahok, makibahagi, makiambag sa gawain ng Diyos, tiyak, lalago at lalago, tatatag at tatatag ang kanyang iglesia. Amen po ba mga kapatid? Hindi ka tinawag ni Lord na nakaupo lamang. Hindi ka tinawag ni Lord na tagabilang ng kanyang upuan sa loob ng church. Kundi tinawag tayo na mayroong kaloob. At yung kaloob na yon kapag nagpagamit ka, kapag yung iba-ibang kaloob na yan ay magkaisa yan, sama-sama yan, lalago at tatatag ang kanyang iglesia. Amen po ba mga kapatid? Kaya hanapin nyo kung ano yung kaloob ng Diyos. Gamitin nyo yung kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen. Hanapin nyo kung saan kayo fitted doon sa kaloob na binigay ng Diyos. Huwag niyong itago yung kaloob na yan. Isa na nga lang yung kaloob na yon, mawawala pa. So, ang kaloob ng Diyos, kahit maliit yan, kapag ginamit mo sa kanyang iglesia, ito ay magdodouble. Mag-i-increase ang talentong iyan. Amen po ba mga kapatid? Kaya, ang bawat miyembro ng church ay kailangan niya kayo. Amen. Naghihintay ang church kung kailan kayo mag-commit na maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Ang church ang katawan ni Kristo ay naghihintay kung kailan ka mag-commit na magtrabaho sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo, napakalawak ang gawain ng ating Panginoon. Kulang po ang kanyang mga laborer. Sabi nga ng salita ng ating Panginoon, naka-ready na lahat, handa ng anihin, pero kokonti ang mag-aani. Sana hindi po tayo kabilang doon sa kokonti na mag-aani. Amen po ba mga kapatid? Kaya, meron po ang bawat miyembro ng church ay meron pong responsibilidad para ang church ng Diyos ay lalago at tatatag. Kaya sabi pa dito, the church grows when every member is involved. Ayan, yung sinabi ko kanina. Present your bodies as a living sacrifice. So kapag miyembro ka ng katawan ni Kristo, dapat yung body mo, yung katawan mo, ihandog mo ito bilang banal na kakalugod sa Kanya. Offer the sacrifice of praise and doing good. So bilang church, kailangan mag-offer ka ng sacrifice of praise. Ano ba itong sacrifice of praise? Yung kahit meron kang bigatin, kaya mo paling maglingkod sa Diyos. Kahit masama ang pakiramdam mo, kahit may pinagdadaanan ka, kahit meron kang sitwasyon na hindi maganda, kaya mo pa rin paglingkuran ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng offer the sacrifice of praise. Kahit inuusig ka, kahit may problema ka o may pagsubok ka, hindi pa rin naging hadlang yun para maglingkod o kaya magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? And doing good. Kapag miyembro ka sa church, kailangan nakikita yung salita ng Diyos sa ating buhay. Amen, amen, amen.
doing good. Hindi yung magsimba ka, paglabas mo ng church, gumagawa ka ng masama. Ang tanong is, how am I using my talents for the work of the church? Kung may talent ka, gamitin mo yan kay God. Hanapin mo kung ano yung talent mo, hanapin mo sa loob ng church. Hindi ka binigyan ni Lord na na hindi mo gagamitin. Binigyan tayo ni Lord ng kaloob para gamitin natin sa kanyang iglesia. Huwag nating itago. How am I using my talents, the work of the church? Kaya kailangan po mga kapatid, iambag po natin yung talento na ibinigay ng Diyos sa bawat sa atin. Ibahagi mo yung talento na ibinigay ng Diyos sa atin. Para sa ganon ay lalago at tatatag ang kanyang iglesia. Amen po ba mga kapatid? Kaya meron tayong role bilang mananampalataya. Hindi lang tayo taga-upo, hindi lang tayo taga-bilang ng silya. Hindi lang tayo nakaupo sa four corner ng church, kundi meron tayong nakalaan na trabaho na pwede po nating i-apply doon sa talento na pinagkaloob ng Diyos sa bawat sa atin. Amen, amen po. Huwag mong ipagdamot kung ano yung talent na ibigay ng Diyos sa iyo. Huwag mong itago, huwag mong ipagdamot, kundi ibigay mo sa paglilingkod kay God. Tiyak, tayo ay pagpapalain. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang church, kailangan niya tayo. Amen po ba mga kapatid? Hindi kaya hindi kaya ni pastor para palaguin ang katawan ni Kristo. Kailangan tulong-tulong tayo para lumago ang iglesia ng ating Panginoon. Amen po ba? Katulad ng sinabi ko kanina, kahit gaano kagaling yung pastor, kahit gaano ka-faithful yung pastor, kahit gaano ka-committed yung pastor, kapag yung mga members sa church ay hindi tumutulong sa trabaho ng Diyos, mahirapan lumago ang iglesia ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, kailangan ka ng church. Kaya magpagamit ka na. Huwag ka nang patulog-tulog. Huwag na rin patulog-tulog. Huwag po tayong tinatamad kasi malapit nang darating ang ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Tayo lahat po tumayo, kumanta po tayo isang pagsabang awitin para sa ating Diyos na buhay. Panginoon, maraming salamat po sa amin na pag-aralan. Tunay nga po, O Diyos, na tinawag mo kami, hindi maging observer o kaya'y magtago po lang. Tinawag mo kami na may layunin, tinawag mo kami, O Diyos, na may kasamang talento. At ang talentong ito ay gagamitin po namin para sa ikakalago ng iyong iglesia. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, God, salamat po, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na yung church ay kumilos na. Hayaan mo yung church, Panginoon, ay maging daluyan ng pagpapala. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me.
It's all because of you. It's all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As we are, so are we. This is my cry, my one desire, more of you, more of you. This is my cry, my one desire, more of you, more of you. This is my cry, my one desire, more of you, more of you. The church he knows, righteous and holy. The church he knows is faithful and true. The church he knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church he knows, light of this city. The church he knows, strengthens the weak. The church he knows is strong and mighty. As he is, so are we. As he is, so are we. Ang Diyos, ang bawat isa po ay hinahamutan ng ating Panginoon. Hinintay niya kung kailan tayo mag-commit na magtrabaho sa kanyang ministry. Ang Diyos ay nasasabik na pakinggan na yes Lord, magkukumit ako sa iyo. Yes Lord, gagamitin ko yung talento na ibinigay mo sa akin. Yun po yung kinakasabikan ng ating Panginoon na marinig sa bawat isa. Panginoon, narito po kami, O Diyos, salamat po sa mga salita mo namin ng pag-aralan na meron pong purpose ang pagkatawag mo sa amin. Meron pong dahilan kung bakit tinawag mo kami sa church nito, Panginoon. Hindi para mag-attendance lamang, hindi para umupo lamang, kundi tinawag mo kami, pinili mo kami para para tumulong sa trabaho ng iyong iglesia. Lord, alam ko po, Diyos, na maghihintay ka kung sino yung gustong mag-commit na magtrabaho sa iyong kaharian. Lord, ang requirements po ay hindi kung ano yung natapos namin. Ang requirements, Panginoon, para pwede kaming magtrabaho sa
sa iyong katawan, O God, sa iyong kingdom ay yung marunong magpakumbaba, marunong yung puso namin ang tinitignan mo, O Diyos. Yung kusa, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon. Yung maglingkod na wala pong hinahanap na kabayaran. Maglingkod, magtrabaho, Panginoon, na wala pong inasahan na kapalit. Kundi, Lord, magtatrabaho kami dahil ito yung layunin namin sa mundong ito, Lord God. Kaya magpalain mo ang mga kapatid kong ito, mga kabataan na habang sila ay bata pa, ini-encourage ko sila na mag-commit sila na maglingkod sa iyo, Panginoon. Ibigay nila yung oras nila sa iyo, Panginoon, at gamitin nila yung talento na ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Naniniwala ko, Panginoon, na pagpapalain mo ang sinumang gustong magtrabaho sa iyong kingdom, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat po ng marami. Gawin mong faithful ang bawat isa sa amin, Panginoon. Napakasarap paglingkod. Napakasarap na ikaw ang aming paglingkuran, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Panginoon. Thank you, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Yung mga kapatiran namin hindi po nakadalo, patuloy silang ingatan, gabayan, at proteksyonan ang kanilang gagawin sa araw nito, Panginoon. Thank you, Lord God. Binabalik po namin sa iyong kapurihan pagsamba, tangi sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen at Amen. Pwede pong tinatawagan ko si Kim dito sa harap. Kaya si Kim po ay sa wakas sa biyaya ni Lord ay nakagraduate na siya. Nag-graduate siya noong July 16. Alam ko na maraming luha ang lumabas sa kanyang mata. Maraming pagod ang kanyang naranasan. Pero nagpapasalamat tayo kay Lord sapagkat hindi siya nag-give up sa kanyang paglilingkod. Amen po ba? Nagpasakop siya sa ating Panginoon, nagpasakop siya sa akin. Kung tinutuwid ko siya, tinatama ko siya, talagang nakita ko po yung kanyang pagpapasakop. Doon po, ang lesson doon is kung nagpapasakop ka sa lingkod ng ating Panginoon, dumadaloy ang pagpapala. Pero kapag pasaway ka, mahirap yung, kumbaga parang mailap ang pagpapala. So mga teenager, mga kabataan, mga teenager, o kaya malapit ng graduate dyan, gayahin po natin yung, maging modelo po natin si Sister Kim, na nung kinumit niya ang kanyang buhay sa paglilingkod kay Lord hanggang ngayon, naglilingkod pa rin siya. At naniniwala ko na kahit may trabaho nanto ito, nandun pa rin yung kanyang commitment na magtrabaho sa karya ng ating Panginoon. Amen po ba? So tayo lahat po tumayo, pasalamatan po natin ang Diyos sa buhay po ni Sister Kim. Kahit malayo yun, kahit walang, kumbaga parang, walang gumabay sa kanya na mga magulang, pero yung gabay ni God, nakikita po natin. Alam naman natin na yung mother ni Sister Kim ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero dahil Sister Kim ay naglingkod kay God, ikinumit niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon, nakamit niya yung kanyang pangarap na makatapos sa pag-aaral. Tayo lahat po, taas natin ating mga kamay. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buhay po ni Sister Kim, sa kabila ng sakripisyo, sa kabila ng pagsubok, may mga ups and down na kanyang naranasan, may mga kalungkutan, discouragement na naranasan habang siya ay nag-aaral. Salamat po, Diyos, sapagkat pinangunahan mo siya. Ikaw ang gumabay, ikaw ang kasama mo siya sa lahat ng kanyang plano, Panginoon. Sa panahon ng discouragement, hindi mo siya pinabayaan. Sa kabila ng kalungkutan, hindi mo siya pinabayaan, Panginoon. Sa kabila ng kahinaan, Lord God,
pinapalakas mo siya, Panginoon. Ngayon, kami po ay nagagalak sapagkat nag-graduate na siya sa kurso na kanyang kinuha, Panginoon. Wala po kaming ibang dalain kundi patuloy mo siyang ibaba, Panginoon, na nakagraduate man siya ay yung stay humble siya, Lord God, na yung faithful servant, yung humble servant ang makita sa kanyang puso, Panginoon. Maging, Lord, ano man, O God, yung susunod na journey ng kanyang buhay, Lord, patuloy mo pa rin siyang samahan. Dalangin po namin, O Diyos, na bigyan mo siya ng magandang trabaho sa kanyang pag-apply, Panginoon, na akma doon sa kanyang natapos na kurso, Panginoon. Baging yung kanyang magulang na wala dito, Panginoon, ay kami pa nagpapasalamat. Kahit malayo, kahit nasa ibang lugar, ibang bansa siya nagtatrabaho, nandun pa rin yung iyong protection, Panginoon. Nandun pa rin yung moral support niya kay Kim, Panginoon. Na kahit malayo, Panginoon, ay meron pa rin siyang oras na pagsabihan, meron pa rin oras na payuhan, meron pa rin oras ng communication nilang dalawa, Panginoon. Kaya Lord God, salamat po sa buhay ng kanyang mother, na ginamit mo kanyang mother para matupad yung pangarap ni Sister Kim, Panginoon. Wala po kami ang dalahin kundi, Panginoon, kung ano yung plano mo sa kanya, ikaw ang masusunod, Panginoon. Salamat mo ng marami, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang napay magsabi ng Amen at Amen. Congrats, Sister Kim. Amen po sa mga aral na ating napakinggan ngayong umaga. Amen po ba? It's a reminder to us that we should actively participate in the works of the church, in the works of the Lord. Amen po? Amen. So tayo po ay announcement muna bago tayo magdadako sa ating tithes and offering. Ngayong Friday ay inaanyahan po ang bawat isa na-attend po sa Simbarangay, sa ating barangay hall. Ang host po ay sila Pastora Lorna. Gaganapin po yung ating simbarangay sa oras na alas 6, 6 to 7. So tayo po ay sa araw ng Friday, magkita-kita po tayo doon sa tawag ito, covered court ng barangay, doon sa baba. Tama po ba? Ayan. So ang susunod naman ay tayo, sa August naman tayo. Sa August tayo naka-schedule. Tayo naman yung mag-host. So, parang relyebo lang. 3 church lang yung nagre-relyebo. So, sila Pastora Lorna ngayon, din sa susunod tayo naman. And sa Wednesday, wala mo nang gawain dito sa church dahil ilalaan natin yung time natin para dumalo doon sa Simbarangay. Amen po, church? Amen. So, ngayong afternoon, kinabukasan naman, mid-year, Jesus Reign, ito naman ay gaganapin sa Tumawini. Kung may mga panahon kayo, lalo na sa mga kabataan, dumalo tayo doon sa Tumawini. Meron bang sasakyan? Yung sasakyan namin. Mag-update na lang siguro sa GC natin, sa church, sa group chat natin. Mag-update kami doon kung anong oras yung Jesus Reign. Sa Tumawini po yun. Ano pa? Wala na? Hawanin? Yun lang. So, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagbabalik ng ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay, chapter 3, verse 10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates
of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Amen po ba? Sa pagbibigay, kapag tayo ay malugod na nakakasunod sa pagbibigay, hindi lang sa financial, kung hindi maging sa panahon, sa oras natin, o anuman tulad ng napag-aralan natin, anuman yung gift o talent na meron tayo, kapag ito ay binabalik natin sa ating Panginoon, ang Diyos ay ino-open niya yung storehouse, and hindi lang basta binubuhos, kung hindi ay there's no room. Sabi nga doon, walang pagsidlan yung biyaya ng Diyos kapag ito ay ibinuhos. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, gusto ko lang mag-testify. Alam niyo, talagang ang desire ni JM ay ang makatapos sa pagdodoktor. Natapos na siya sa pre-med niya. So ngayon siya ay nandun, nagre-review. And ang susunod nun ay magpapahinga siguro siya at then mag-med school. So kapag sinabi nating med school ay mahal ang tuition. So hindi na siya libre kagaya ng dati. At kahit pa sa public ka mag-enroll, meron pa ring tuition fee kasi graduate school na siya. And alam nyo, bilang nanay, dahil may desire yung anak kong ganun, wala akong ibang prayer kung hindi ay matupad niya yung kanyang mga pangarap sa buhay, and kami na magulang ay nakasupport. And in reality, ang sahod naming mag-asawa, pagsamahin mo man, hindi siya magkakasya para sa tuition fee ng isang magdodoktor. And alam nyo, kapag tapat ka na naglilingkod sa Panginoon, kapag ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi pinagsasawaan, kung hindi ay laging naglilingkod ka na merong joy sa iyong puso, na kahit dumaan man yung pagsubok, hindi kami exempted doon. Kami na lingkod ng Diyos, ay hindi porke pastor si pastor, ay hindi kami exempted sa anumang pagsubok, kung hindi ay lahat tayo pare-pareho. Pero hindi nakakapagod ang maglingkod sa Panginoon, and makikita ng Diyos yung katapatan mo sa Kanya. And to prove enough na ang Diyos ay mabuti, Diyos ay dakila, siya ang nagpro-promote sa kanyang anak. Amen? And alam niyo, yung promotion ko ay hindi lang basta promotion na kung hindi 3 beses yung tinalon. Di ba, ang Diyos po ay kamangha-mangha, amazing ang Diyos, pagkat hindi lang one step ahead, kung hindi parang dinoble niya, twice ahead, yung pinag-promote sa akin ng Panginoon. So, God is good. God is amazing pagkat enough siya para makapag-provide ng tuition fee para sa pagdodoktor ni JM. And enough siya para makapag-provide din ng tuition fee ni Shiva. Amen po ba? So, 2 po yung pinagka-college namin, and pangatlo si Aaron. Pero ang Diyos kailanman hindi nagkulang. Basta tapat ka na nagtitiwala, tapat ka na nanampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. Tayo po ay mag-march forward, ibigay natin sa Panginoon yung nararapat para sa Kanya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na.